Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa kabi-kabila umanong modus na nag-aalok ng mabilis sa pagkuha ng visa para makapasok ng Pilipinas. Kabilang yung nagpapakilalang taga-ahensya raw pero nangihingi ng kapalit na pera. Ang iba pang estilo sa panluloko, alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Ganito raw ang itsura ng sulat na ginagamit ng mga scammer para makapanloko ng mga dayuhang gustong bumiyahe sa Pilipinas. Sa mga Australiano raw na nasa social media group chat, unang nag-alok ang mga nagpakilalang tauhan ng Bureau of Immigration, pero scammer daw talaga. They were being offered entry visas. Sinasabi that they would have to pay 20,000 pesos. Binigyan sila ng order by galing sa Bureau of Immigration, pero may nakalagay sa ilalim na Consulate General of the Philippines. So that's really a big red flag because these are two different government agencies. Dapat din daw magduda ka na kapag ang bayad mo'y pinahuhulog sa personal account ng isang tao, imbis na sa account ng government agency. At in-person pa sa ngayon ang lahat ng proseso ng immigration. Mapa-entry visa yan o extension ng visa. If outside the country po, they can apply through any consulate or embassy po ng ating bansa. If they wish to extend further, nais po nilang manatili dito ng longer than 30 days na yun po yung binibigay sa kanila, they can apply po through any BI office. Maliban sa modus na ito, may iba pang sumbong na nakukuha ang Bureau of Immigration nang naglipa ng fixer umano ng kanilang ahensya online. Batid ng BI na maraming kumakagat dahil sa habol nilang convenience kesa pumila sa mga immigration offices. Kaya sa susunod na linggo, maglulunsad na ng BI e-Services o online portal. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.